So, Memorandum of Objects and Reasons o yung MOR, hindi motion for reconsideration Ito sa legislative and sa parliament, no? So, sa legislative bill, okay, meron kasi to sa business yung Memorandum of Objects and Reasons, kapatid ito o related ito doon sa explanatory note. Okay? Doon sa Memorandum of Reasons and Memorandum of Objects and Reasons, kasama na doon, aside from explaining kung ano yung scope, which is nakalagay na sa explanatory note, no? Dito may kasama ng financial implications at pwede ring nakalagay rito ano ang ibinibigay na power nun sa mga branches ng government. It could be binibigay ng power yung executive or any government agency under the executive department. Meron din sa judiciary at meron din sa kanila sa legislative mismo. Diba? So, yun na yun. So, doon pala naka-outline sa batas na, kasi may mga batas, kahit na sa local ordinances na nagbibigay kapangyarihan sa lalo na sa presidente ng Pilipinas, no? Sa presidente ng Pilipinas, kung anong gagawin niya, yun ang naka-outline sa Memorandum of Memorandum of Objects and Reasons. No, yung objects is kung ano yung naka-outline, yung scope. Pero yung reasons is i-justify bakit. Bakit may ganun sa batas na yon o sa bill na yon? Ano ang main logic? Ano ang logic, no, sa batas na yon, sa bill na yon? Bakit yon kailangan? 'Di ba? So yan, maganda, may natututunan tayo sa batas ng Memorandum of Objects and Reasons. So, yun lang pa.